Itinigil ni Daniel Santos ang kupitang kristal ilang milimetro mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Ang mahinang ugong ng mga usapan sa pinaka-eksklusibong kainan sa Bonifacio Global City ay naglaho sa kanyang isipan, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na nagpayelo sa kanyang dugo. Sa kanyang harapan, 3 mesa lamang ang layo, ay may isang multo. Ang kanyang mga kasosyo ay nagsasalita tungkol sa isang merger ng kumpanya ng gamot na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang abogado niya ay kumukumpas, ipinapakita ang mga graph ng posibleng kita. Ngunit si Daniel ay walang naririnig na kahit isang salita. Ang kanyang mga mata, na karaniwang madilim at malamig, ay nakatutok sa isang service station sa sulok kung saan inilalagay ng mga waiter ang mga maruruming pinggan. Naroon siya. Napapikit ng mariin si Daniel, iniisip na baka pinaglalaruan lamang siya ng kanyang isipan dahil sa stress. Ngunit hindi, siya nga ang babaeng iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang parehong matalinong babae, ang emergency nurse na may napakagandang kinabukasan, ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya bago pa magkaroon ng 0 ang kanyang bank account. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay malayong malayo sa alaala na gumugulo sa kanya sa mga gabing hindi siya makatulog. Suot niya ang isang asul na uniforme ng isang cleaner, kupas na at halatang luma dahil sa paulit-ulit na paglaba. Sa ibabaw nito ay isang itim na apron na puno ng mga mancha ng grasa at sarsa. Ang buhok niya ay nakatali sa isang pigtas na halatang minadali. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at tiyak sa paggamot ng mga sugat, ngayon ay balot sa makapal na dilaw na guwantes, na guma na may mga bitak na dahil sa paggamit. Isang pisikal na sakit ang naramdaman ni Daniel sa kanyang sikmura. Pinanood niya itong kumilos ng may kaba, tila ba may kinatatakutan. Hindi lamang nagliligpit ng mesa si Grace, may ginagawa siyang lihim. Bawat kilos ay kalkulado upang hindi makita ng manager ng kainan. Maingat na kinakayod ni Grace ang mga tirang pagkain mula sa mga mamahaling plato, mga piraso ng salmon na hindi naubos, mga tinapay na buo pa, mga natirang risotto. Ang lahat ng ito ay mabilis niyang inililipat sa isang malinaw na plastic bag na itinago niya sa isang timba ng panlinis sa ilalim ng estasyon. Ginoong Santos, sang-ayon po ba kayo sa exclusivity clause? Tanong ng abogado, na pumutol sa kanyang pagkatulala. Hindi sumagot si Daniel. Hindi niya inalis ang kanyang tingin. Nakikita niya kung paano dumaan ang isang waiter na may malinis na kasuotan sa tabi ni Grace at sinadyang banggain ito sa balikat. Tumabi ka nga, amoy basura, bulong ng waiter, isang salitang puno ng kamandag at pagkainis dahil sa pag-iwas sa babaeng tagalinis. Kapag nakita ka ulit ng manager na nangangalkal diyan sa mga tira, tanggal ka ngayon din. Ang magnate na sanay na wasaki ng mga karibal na kumpanya sa isang tawag lamang ay naramdamang kinakapos siya ng hangin. Hinintay niyang tumayo si Grace, ipakita ang nag-aalab na galit na laging pagkakakilanlan niya. Hinintay niyang sumigaw ito, ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi niya ginawa. Yumuko lamang si Grace. Ang kanyang mga balikat ay nanliit sa pagkatalo at pagsuko. Isang hindi marinig na paumanhin ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahigpit niyang hinawakan ang plastic bag na puno ng mga tira at nagpatuloy sa pagpunas ng mesa gamit ang isang maruming basahan. Ang imaheng iyon ay may bumasag sa loob ni Daniel. Ang salang itinatago niya sa ilalim ng mga mamahaling damit, mga sasakyang nakabantay, at mga mansyon na gawa sa marmol ay biglang sumabog. Ginoong Santos, pagpupumilit ng kasosyo, na halatang naiinis na sa kawalan niya ng atensyon. Binitiwan ni Daniel ang kupitang kristal. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Tumama ito sa mesa at kumalat ang mamahaling red wine sa mga dokumento ng milyon-milyong pisong kasunduan. Ang madilim na likido ay kumalat na parang dugo sa papel. Tapos na ang pag-uusap, sabi ni Daniel sa isang boses na malalim at magaspang na nagpatahimik sa lahat sa mesa. Ano, Daniel? Malapit na tayong pumirma. Sinubukang sabihin ng kanyang abogado na nanlalaki ang mga mata. Tumayo si Daniel ng bigla. Ang marahas na pagkaskas ng mabigat na silya sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw, nakuha ang atensyon ng maraming piling panauhin sa paligid. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa bilyon-bilyong piso. Wala siyang pakialam sa merger. Humakbang siya patungo sa service station. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang maintindihan kung paano ang pinakamatalinong babaeng nakilala niya ay nauwi sa pamumulot ng mga tira-tira ng mayayaman. Ngunit bago pa man niya matawid ang silid, bumukas ng malakas ang dobleng pinto ng kusina. Lumabas ang manager ng kainan.
Marahas na hawak-hawak si Grace sa braso. Sinabi ko sa iyong ayokong makita ka sa labas na suot yang marumi mong damit. Pasigaw na bulong ng manager. Puno ng lason ang bawat salita. Doon ka sa likod. Saali mo ilabas. Yang basura mo. Hindi pumalag si Grace. Mahigpit niyang hinawakan ang dalawang mabigat na plastic bag at nawala sa loob ng kusina, itinulak ng manager. Nagkuyom ang mga kamao ni Daniel. Naramdaman niya ang isang mabangis na pagnanasa na sundan sila sa kusina, sakali ng manager at bilhin ang buong kainan para lamang masisante ito kaagad. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung makikita siya roon ni Grace, suot ang kanyang Tom Ford suit na nagkakahalaga ng ₱250,000, mas malaki ang magiging kahihiyan nito para sa kanya. Kailangan niya munang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung saan ito pupunta. Nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kasosyo, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang abogado na isinisigaw ang kanyang pangalan, mabilis na naglakad si Daniel patungo sa pangunahing labasan. Nagbago na ang laro. Ang nakaraan ay biglang bumangga sa kanyang kasalukuyan. Mainit at nakakapanikip ng dibdib ang gabi sa Maynila. Halos patakbong lumabas si Daniel sa kainan. Ang valet ay halos hindi nagkaroon ng oras na ihatid ang kanyang itim na armored na sasakyan. Ang kanyang personal na security driver ay binuksan ang pinto sa likod, gaya ng dati. "Bumaba ka, Roberto. Ako ang magmamaneho ngayon," utos ni Daniel. Ang kanyang boses ay matigas. Naguguluhang napakurap ang security guard. Hindi kailanman nagmamaneho si Daniel. "Pero Ginoong Santos, ang mga protocol ng seguridad, sinabi kong bumaba ka sa sasakyan ko ngayon." Umalingaw-ngaw ang boses ni Daniel, puno ng autoridad. Sumunod kaagad ang driver. Umupo si Daniel sa driver's seat, pinaandar ang V8 engine na may mababang dagong at biglang humarurot, iniwan ang mga gintong ilaw at mamahaling tindahan ng BGC. Inikot niya ang manibela patungo sa eskinita sa likod ng kainan. Tamang-tama ang kanyang pagdating. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng isang sirang poste, nakita niya si Grace na lumabas sa service door. Mabilis siyang naglalakad, nakayukod, dahil sa bigat ng dalawang malalaking plastic bag na dala niya. Wala siyang dalang bag o jacket, tanging ang kupas na uniforme at sirang sapatos na lumilikha ng tunog sa basang aspalto. Pinatay ni Daniel ang mga ilaw ng sasakyan. Mula sa ligtas na layo na 20 metro, sinimulan niya itong sundan. Ang paglalakbay na iyon ay isang tahimik na pagpapahirap. Naglakad si Grace ng 5 kanto hanggang sa marating niya ang isang kinakalawang at may mga bandalismong hintuan ng bus. Itinigil ni Daniel ang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Nakatago sa mga anino, pinanood niya kung paano niyakap ni Grace ang sarili sa lamig ng gabi. Nakita niya kung paano niya sinuri ang laman ng kanyang mga dala-dalang plastic bag. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata ng bahagya upang mas maaninag. Sa liwanag mula sa mga dumaraang sasakyan, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa mga basura na nakolekta ni Grace. Hindi lamang ito mga tira-tirang pagkain. Sa pangalawang supot, may mga pipi na karton, mga basyong bote ng gamot, at kung ano ang tila mga ginamit na tubo ng suwero na kinuha mula sa basurahan ng isang botika sa kanto. Ano ang ginagawa ng isang dating magaling na nurse sa mga itinapong kagamitang medikal? Isang luma at mausok na pampasaherong jeepney ang humarurot at huminto sa tapat ng hintuan. Isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sumakay si Grace, hila-hila ang kanyang mga supot. Agad na tinapakan ni Daniel ang silinyador. Ang kanyang malaki at makapangyarihang sasakyan ay nagsimulang sundan ang sira-sirang pampublikong sasakyan. Ang tanawin ay biglang nagbago. Iniwan nila ang mga naglalakihang gusali, ang mga mansyon na may armadong gwardya at ang malilinis na kalsada. Ang jeepney ay nagsimulang umakyat sa mga matatarik na kalye sa gilid ng syudad. Ang semento ay napalitan ng lupa, malalim na lubak at mga pagalagalang aso na naghahalungkat sa mga basura. Naramdaman ni Daniel ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang pagkakaiba ay brutal. Siya ay natutulog sa mamahaling kumot na yari sa seda. Ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ay naglalakbay sa gabi patungo sa ganap na karukhaan. Sa wakas, huminto ang jeepney sa pinakamataas at pinakamadilim na bahagi ng komunidad. Isang masukal na lugar ng mga bahay na hindi tapos na magkakapatong sa gilid ng isang burol. Ang mga pader ay gawa sa bitak-bitak na bloking semento. Walang pintura. Ang mga bubong ay mga kinakalawang na yero lamang na pinapatungan ng mga lumang gulong upang hindi tangayin ng hangin. Bumaba si Grace sa jeepney. Masyadong makitid at matarik ang kalye para sa sasakyan ni Daniel. Pinatay niya ang makina at inalis ang lock ng pinto.
Alam niyang sinusuway niya ang lahat ng patakaran sa seguridad. Ang isang lalaking may suot na Patek Philippe sa kanyang pulso, na naglalakad ng mag-isa sa ganoong lugar sa kalaliman ng gabi ay isang tiyak na target, ngunit walang takot sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Tanging ang desperadong pangangailangan na malaman kung ano ang nangyari kay Grace ang naroon. Bumaba siya sa sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos na Italiano ay lumubog sa basang putik. Isinara niya ang pinto ng walang ingay at sinimulan siyang sundan. Naglalakad, pinapanatili ang distansya, dumidikit sa mga anino ng mga pader na hindi pa tapos. Ang amoy ng halumigmig, ng nasusunog na kahoy, at ng maruming kanal ay nangingibabaw sa hangin. Mabigat ang paghinga ni Daniel. Nakikita niya ang anino ni Grace na nahihirapang maglakad paakyat. Humihinto paminsan-minsan upang habulin ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa bigat ng kanyang mga dala, ngunit hindi siya tumitigil. Mayroong pagmamadali sa kanyang mga hakbang, isang mabangis na determinasyon. Sa wakas, huminto si Grace sa harap ng pinakakaraniwang bahay sa buong kalye. Ito ay isang maliit na estruktura na halos nakalubog na sa lupa. Ang pinto ay isang yuping piraso lamang ng metal na isinasara ng isang manipis na kadena, isang mainit, madilaw, at napakahinang ilaw ang sumisilip mula sa mga siwang ng pinto. Nagtago si Daniel sa likod ng isang pader ng mga bloking semento. Ilang metro lamang ang layo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na sumasakit na ang kanyang dibdib. Pinanood niya si Grace na ibaba ang mga supot sa lupang sahig. Nagmamadali niyang inalis ang kanyang dilaw na guwantes. Isinuksok ang isang kinakalawang na susi sa padlock at itinulak ang mabigat na pinto. Isang mahinang tunog ng pag-aaralita ng metal ang narinig ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pinigil ni Daniel ang kanyang hininga. Lalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan, sisigawin ang kanyang pangalan. Maglalabas sana siya ng tseke, gagawin ang lahat para maiyahon ito sa impyernong iyon. Agad siyang humakbang pasulong, ibinubuka ang kanyang bibig upang magsalita. Ngunit may isang bagay na tuluyang nagpatigil sa kanya. Ang mainit na ilaw mula sa loob ng bahay ay tumama sa mukha ni Grace, nagpapakita ng isang biglaang ngiti. Isang ngiting puno ng dalisay at desperadong pagmamahal na nagbura sa lahat ng pagod sa kanyang mukha. "Nandito na ako, mahal ko," bulong ni Grace. Basag ngunit matamis ang kanyang boses. Mula sa kadiliman sa loob ng bahay, may maliliit na paang walang sapin ang tumakbo patungo sa pinto. Natigilan si Daniel, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang pangingilabot ng takot at pagkamangha ang gumapang sa kanyang gulugod na nagpako sa kanya sa maputik na lupa. Sa may pintuan, kakapit sa binti ng pantalon ni Grace, lumitaw ang isang bata. Nasa 4 na taong gulang ito. Suot nito ang isang kulay abong kamiseta na masyadong malaki para sa kanyang maliit at payat na katawan. Ngunit hindi ang karukhaan ng bata ang nag-alis ng hangin sa mga baga ni Daniel. Ito ay ang kanyang mukha. Sa mahinang ilaw ng bahay na yero, nakita ni Daniel ang kanyang sariling mga mata, ang kanyang sariling ilong, ang parehong itim at suwail na buhok na mayroon siya noong kanyang kabataan. Umubo ng malakas ang bata. Isang tunog na tuyo at may sakit na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kalye bago tumingala kay Grace. "Dala mo ba ang gamot ko, Mami?" Tanong ng bata sa isang boses na marupok at pagod. Umatras si Daniel ng isang hakbang. Malakas na tumama sa pader na semento. Nawalan siya ng hangin. Inilagay niya ang nanginginig na kamay sa kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang sigaw ng purong takot at realisasyon na nagbabantang pumunit sa kanyang lalamunan. 5 taon. Iniwan niya ito eksaktong 5 taon na ang nakalilipas. Ang milyonaryo, ang lalaking kumokontrol sa buhay at kamatayan sa industriya ng gamot, ay napaluhod sa malamig na putik. Ang buong mundo ay gumuho sa kanyang mga balikat. Ang batang may sakit na iyon na nakatago sa ganap na karukhaan ay kanyang anak. Ang malamig na putik ay nanuot sa mga mamahaling pantalon na yari sa Italianong lana ni Daniel, ngunit hindi niya naramdaman ang ginaw. Wala siyang naramdaman kundi ang marahas na pagpintig ng kanyang sariling puso sa kanyang tadyang. Nakaluhod sa kadiliman. Nakabaon ang mga kamay sa basang lupa ng barong-barong sa tondo. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa tagpong nagaganap 10 metro lamang mula sa kanya. Ang kinakalawang na pintong metal ay nanatiling bahagyang nakabukas. Ang madilaw na ilaw ay gumuguhit sa mga anino ng babaeng ipinangako niyang protektahan at ng batang hindi niya alam na nabubuhay. "Opo, anak. Dala ni Mama ang gamot," sagot ni Grace. Sinusubukang patatagin ang kanyang boses na basag na dahil sa pagod. Umubo muli si Leo. Hindi ito ubo ng karaniwang sipon. Isa itong malalim,
basa at nakakakilabot na tunog na nagpapabaluktot sa maliit nitong katawan sa tindi ng sakit. Binitiwan ni Grace ang mga plastic bag, lumuhod sa matigas na lupang sahig ng kanyang bahay at niyakap ang bata. Pinigil ni Daniel ang isang paghikbi. Mariing tinatakpan ang kanyang bibig ng kamay na puno ng putik. Ang mga mata ni Leo ay kanyang mga mata. Ang hugis ng kanyang panga, ang makapal at maitim na buhok. Parang nakikita niya ang kanyang sarili sa isang salamin ng nakaraan. Ngunit marupok, kulang sa nutrisyon, at namumuhay sa pinakamasidhing kahirapan. Sumasakit po ang dibdib ko, ma. Bulong ng bata. Itinatago ang mukha sa leeg ni Grace. Lilipas din yan. Anak ko, lilipas din. Tingnan mo ang dala ko. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinilit ni Daniel ang kanyang paningin. Pinanood niya si Grace na buksan ang plastic bag na kinuha niya mula sa kainan gamit ang nanginginig ngunit sanay na mga kamay. Hindi pagkain ang inilabas niya. Inilabas niya ang mga basyong bote ng salamin at mga plastik na tubo na nakuha niya mula sa mga basurahan ng botika. Si Daniel, ang higante ng industriya ng parmasyutiko, ang lalaking nagpapasya sa presyo ng kalusugan ng kalahating bansa, ay nanonood ng may takot sa nangyayari. Dinala ni Grace ang mga bote sa isang maliit at umaalog na mesang kahoy. Kumuha siya ng bote ng alkohol, mga bagong karayom na binili niya mula sa kanyang kakarampot na tip, at sinimulang hugasan at sterilize ang mga ginamit na tubo ng may labis na pag-iingat. Pagkatapos, kumuha siya ng 3 bote na mukhang walang laman. Gamit ang isang manipis na karayom, hinigop niya ang mga natitirang patak mula sa bawat isa, halos hindi makabuo ng 1 mililitro ng malinaw na likido sa pangunahing hiringgilya. Nakilala ni Daniel ang etiketa sa mga bote. Kahit na mula sa malayo, iyon ay Pulmovex, isang pinakabagong pediatric na gamot para sa matinding sakit sa paghinga. Isang gamot na ginagawa mismo ng kanyang kumpanya, ang Santos Medical Group, SMG. Isang gamot na ang presyo ay siya mismong nagpataas ng 3 beses noong nakaraang taon upang mapakinabangan ang kita bago ang pag-uusap para sa merger. Isang gamutan na nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat buwan. Si Grace, isang napakagaling na nurse, ay isinusugal ang kanyang kalayaan, naghahanap sa mga basurahang medikal upang kunin ang mga tira-tirang gamot na itinapon ng mga mayayaman para lamang mapanatiling buhay ang kanyang anak. Ang anak ni Daniel. "Halika, umupo ka rito, anak," sabi niya. Inihahanda ang isang ginawang nebulizer na nakakonekta sa hiringgilya. Sumunod ang bata ng walang reklamo, sanay na sa gawain habang ang lumang makina ay nagsisimulang umugong. Ibinobomba ang niligtas na gamot patungo sa mga baga ni Leo. Napasandal si Grace sa pader na ladrilyo na walang pintura. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, isang solong luha ang tumulo sa kanyang maruming pisngi. Gustong sumigaw ni Daniel. Gusto niyang tumayo, sipain ang pintong yero, ilabas ang kanyang checkbook at bilhin ang buong ospital. Sa gabing iyon din, gusto niyang yakapin ang bata at humingi ng tawad kay Grace hanggang sa mawalan siya ng boses. Sumandal siya sa sementadong pader, handang lumabas sa mga anino, ngunit tumigil siya. Ano ang sasabihin niya? "Kamusta, Grace? Pasensya na iniwan kita para sa tagapagmana ng isang imperyo 5 taon na ang nakalipas." Papasok ba siya sa bahay nito, suot ang isang suit na mas mahal pa sa kinikita nito sa 5 taong paglilinis ng mesa? Tatakbo ito, o mas malala, itataboy siya palabas, at may katwiran ito. Hindi. Umatras si Daniel pabalik sa kadiliman. Ang pintong metal ay unti-unting isinara. Mula sa loob, na may matinis na tunog, pinutol ang liwanag at iniwan siyang mag-isa sa malamig at mamasa-masang lilim ng kalye. Kailangan niyang kumilos, ngunit kailangan niyang gawin ito ng may talino. Ang karukhaan ni Grace ay walang katuturan. Siya ang pinakamahusay na nurse sa kanyang henerasyon. Hinahanap siya sa mga pinakamahusay na pribadong ospital. Ang paglilinis ng mga tira sa isang kainan ay hindi lamang dahil sa masamang kapalaran. Ito ay isang imposibleng estadistika. Mayroong sumira sa kanya at aalamin ni Daniel kung sino. Naglakad siya pabalik sa kanyang armored na sasakyan. Sira na ang kanyang mga Italianong sapatos. Puno ng putik ang kanyang suit, ngunit ang kanyang isipan ay gumagana sa isang nakamamatay na bilis. Pinaandar niya ang V8 engine. Ang dagundong nito ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa lalagyan at tinawagan ang isang encrypted na numero. 2 beses itong nagring. "Ginoong Santos," isang boses na magaspang, propesyonal,
at walang bahid ng antok ang sumagot sa kabila ng pagiging thre ng madaling araw. Cruz, kailangan ko lahat-lahat. Tungkol kanino, sir? Tanong ni Adrian Cruz, ang kanyang punong investigador. Grace Reyes, dating nurse. Gusto kong malaman kung saan siya nanggaling sa nakalipas na 5 taon. Saan siya nagtrabaho? Sino ang nag-empleyo sa kanya? Sino ang nagtanggal sa kanya? Ang kanyang mga bank account, ang kanyang medical records. Gusto kong malaman kung sino ang nagbebenta sa kanya ng tinapay at kung sino ang naniningil sa kanya ng tubig. Gusto ko itong nasa mesa ko bago mag-7 ng umaga. Masusunod, sir. At Cruz, Daniel idinagdag. Kung malaman mo na may gumawa sa kanya ng masama, gusto ko ang pangalan ng taong iyon na nakasulat sa pulang tinta. Ang araw ng Maynila ay pumalo sa malalaking salaming bintana ng Santos Medical Group Corporate Tower. Ngunit ang pangunahing opisina sa ika-40 palapag ay nanatiling balot sa isang malamig na katahimikan. Hindi natulog si Daniel kahit 1 segundo. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang lungsod sa ibaba, suot pa rin ang parehong putikang suit mula kagabi. Ang mabigat na pintong gawa sa mahogani ay bumukas sa kanyang likuran nang walang kumakatok. Pumasok si Adrian Cruz, isang dating opisyal ng militar, na ngayon ay nag-operate bilang pinakawalang awang pribadong investigador ng mga elite sa Pilipinas. Dala niya ang isang matigas at itim na leather briefcase. Hindi siya nagtanong tungkol sa magulong hitsura ng kanyang boss. Lumakad lamang siya patungo sa tempered glass na mesa at ibinagsak ang isang makapal na folder. Ang tunog ay umalingaw na parang putok ng baril sa katahimikan ng opisina. Nahirapan akong hukayin ito, Ginoong Santos, sabi ni Cruz habang humahalukip-kip. May isang taong naglaan ng napakalaking pagsisikap para burahin ang babaeng ito sa mapa. Hindi nila siya gustong patayin. Gusto nilang siguraduhin na hindi siya makakasurvive. Dahan-dahang lumingon si Daniel. Ang kanyang mga mata ay mapula. Naglakad siya patungo sa mesa at binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang litrato ni Grace na kinuha 5 taon na ang nakalipas. Nakangiti siya sa kanyang malinis na puting uniforme ng nurse. Ang pangalawang pahina ay isang litrato na kinuha kahapon, si Grace, na lumalabas sa service alley ng kainan habang may bitbit na mga plastic bag ng basura. Ang pagkakaiba ay isang direktang saksak sa dibdib. Magpaliwanag ka, utos ni Daniel sa isang paos na boses. Hindi nag-resign si Grace Reyes sa karera, sir. Siya ay na-disbar. 4 na taon at 5 buwan na ang nakararaan. Agad na gumawa ng kalkulasyon si Daniel sa kanyang isipan. 1 buwan matapos niya itong iwan at pakasalan si Catherine upang patatagin ang pagsasanib ng kanilang mga negosyo. Bakit? Paniningil niya, nililipat ang mga pahinang puno ng mga selyo ng korte at notarial acts. Inakusahan siya ng matinding medical negligence at pagnanakaw ng mga narcotics sa loob ng ospital. Napakabigat ng mga akusasyon. Ayon sa record, nagnakaw siya ng morphine at mga mamahaling pediatric na gamot mula sa inventaryo para ibenta sa black market. Binago niya ang mga record, isinapanganib ang buhay ng mga pasyente. Ibinagsak ni Daniel ang kanyang kamao sa salaming mesa nang may napakatinding lakas kaya't umugong ang buong estruktura. Kasinungalingan yan. Umungal siya, iniluluwa ang mga salita ng may nag-aalab na galit. Hinding-hindi gagawin yun ni Grace. Ang propesyon niya ay ang kanyang buhay. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa gutom kaysa magnakaw ng kahit 1 pildoras mula sa isang pasyente. Isa itong setup, Cruz. Alam ko, sir, sagot ni Cruz na may malamig na profesionalismo, hindi natitinag sa pagsabog ng galit ng boss, at alam din iyon ng medical board noong una. Sa panahong iyon, walang matibay na ebidensya. Ibabasura na sana nila ang kaso, ngunit may nakialam. Natigilan si Daniel, isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang batok. Tumingala siya sa investigador. Sino? Inilahad ni Cruz ang kanyang kamay, kumuha ng isang dokumento mula sa ilalim ng folder at pinalausdos ito sa mesa. Isa itong international bank transfer na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na nakadirekta sa personal na account ng direktor ng ospital na may petsa sa mismong araw na tinanggalan si Grace ng kanyang lisensya sa medisina magpakailanman. Ang nagpadala ng pera ay malinaw na nakalimbag sa itaas ng dokumento ng bangko. Illustre Family Trust. Nawalan ng hangin ang mga baga ni Daniel. Ang mundo ay nagsimulang umikot ng mabilis sa kanyang paligid. Illustre ang apelyido sa pagkadalaga ng kanyang asawa. Si Catherine, ang kanyang kasalukuyang asawa, si Ginang Catherine Illustre Santos, ang namamahala sa trust fund na iyon noon. At hindi lang siya, ang mismong ama nito, si Don Mariano Illustre,
ang may pinal na basbas sa lahat ng galaw ng pera ng pamilya. At hindi lang yan, sir. Pagpapatuloy ni Cruz, parang binabasa lang ang ulat sa lagay ng panahon. Sinubukan ni Ginang Reyes na humanap ng trabaho sa mga pampublikong ospital, maliliit na klinika, maging sa mga botika sa barangay. Sa tuwing makakakuha siya ng panayam, ang law firm ng Pamilya Ilustre ay nagpapadala ng liham na nagbabanta ng multimilyong pisong kaso sa sinumang klinika na magtatangkang kumuha sa kanya. Isang kaso daw ng pagkonsinti sa isang kriminal. Napabagsak si Daniel sa kanyang leather chair. Ang ulat ay isang death warrant. Hindi lamang siya tinanggal ni Catherine sa trabaho. Systematically siyang hinabol, isinara ang bawat pinto, bawat oportunidad. Sinakal siya hanggang sa ang tanging natitirang pagpipilian ng isa sa pinakamahusay na nurse sa bansa ay ang mamulot ng basura sa isang kainan upang hindi mamatay sa gutom. Bakit? Bulong ni Daniel. Nararamdaman ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Nanalo na si Catherine. Pinakasalan ko na siya. Ang buong pharmaceutical empire ay nagsanib na. Hindi na kami hinanap pa ni Grace. Bakit kailangan siyang sirain ng ganito? Natahimik si Cruz sandali. Ang kanyang ekspresyon, na karaniwang parang bato, ay nagpakita ng isang kislap ng tunay na simpatiya. Inilipat niya sa huling pahina ng ulat. Isa itong medical record mula sa emergency room ng isang maliit na klinika sa probinsya na may petsang 4 at kalahating taon na ang nakararaan. Isang birth certificate. Dahil hindi nag-iisa si Ginang Reyes noong iniwan mo siya, Ginoong Santos, sabi ni Cruz sa napakahinang boses. Natuklasan ni Ginang Catherine ang bagay na malamang ay hindi mo alam. Huminto si Cruz, pinapanood ang reaksyon ni Daniel bago bitawan ang huling mabigat na salita. Buntis si Grace Reyes. Hinding-hindi papayag ang Pamilya Ilustre, lalo na si Don Mariano, na ang isang bastardong anak ay maging banta sa mana at sa ganap na kontrol ng monopolyo sa gamot na itinatayo nila kasama mo. Ang katahimikan sa ika-40 palapag ay ganap. Nakakabingi. Kinuha ni Daniel ang birth certificate gamit ang mga nanginginig na kamay. Naroon nakalimbag sa itim na tinta, pangalan ng sanggol, Leo Reyes. Ang bahagi kung saan dapat naroon ang pangalan ng ama ay masakit na naiwang blanko. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at ang imahe ni Leo na inuubo sa kadiliman sa isang bahay na may lupang sahig gamit ang isang ginawang nebulizer mula sa mga medikal na basura ay humampas sa kanya nang may lakas ng isang bumabagsak na tren. Ang kanyang anak, ang lehitimong tagapagmana ng buong imperyong ito ng salamin at bakal kung saan siya nakaupo, alam ito ng kanyang asawa. Pinunduhan ng kanyang asawa at ng biyenan niya ang pagpapahirap sa babaeng mahal niya upang ilibing ng buhay ang kanyang sariling anak. Iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ang nagpaparalisang pagkakasala na nananaig sa kanya noong madaling araw ay tuluyang nawala. Sa halip nito, isang madilim na apoy, isang mapangahas at kalkuladong galit ang sumakop sa bawat selula ng kanyang katawan. Tumayo siya. Nagbago ang kanyang tindig. Hindi na siya ang talunang negosyante. Siya ay isang mandaragit na handang paghiwa-hiwalayin ang kanyang sariling imperyo. Cruz, sabi ni Daniel sa isang boses na napakalamig na kaya nitong patigasin ang impyerno. Sir, kanselahin ang lahat ng aking meeting. I-freeze ang aking mga personal na bank account na ibinabahagi ko kay Catherine. I-block ang kanyang access at alisin ang pangalan niya sa mga ari-arian. Ngayon din, Ginoong Santos, iyan ay magpapasiklab ng isang legal na digmaan laban sa Pamilya Ilustre. Ngayon mismo, ang mga share ng kumpanya ay babagsak. Hayaan mong bumagsak, hatol ni Daniel. Kinukurbatang muli ang kanyang putikang suit ng may ganap na kapayapaan. Susunugin ko ang kumpanyang ito hanggang sa pinakaugat kung kinakailangan. Kinuha ni Daniel ang susi ng kanyang sasakyan sa mesa at naglakad ng may matatag na hakbang patungo sa pinto. Saan kayo pupunta, sir? Tanong ni Cruz. Tumigil si Daniel sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng may mabangis at mapanganib na determinasyon. Pupunta ako sa Tondo at pagkatapos babawiin ko ang pamilya ko. Hindi na hinintay ni Daniel ang pagsapit ng gabi. Ang araw ay tirik na tirik at nakapapasong tumatama sa mga masikip na eskinita ng Tondo. Nang bumalik siya, dala niya ang makapal na bungkos ng pera at isang desperadong pangako ng pag-asa. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay iniwan niya muli sa malayong lugar. Naglalakad sa gitna ng ingay ng mga naglalarong bata, ng mga aso at mga kapitbahay na nagkukuwentuhan sa labas ng kanilang mga bahay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago sa mga anino. Natagpuan niya si Grace sa likod ng barong-barong,
Nakayuko sa isang maliit na planggana, nagkukuskus ng mga lumang damit gamit ang isang manipis na sabong panlaba. Pawisan siya, ang kanyang buhok ay nakatali ngunit may mga hibla nang nakadikit sa kanyang noo. Grace, ang pagtawag na iyon, kahit mahina, ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ng babae. Tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla bago mabilis na napalitan ng matinding takot at galit. Mabilis siyang tumayo, umaatras palayo sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Grace, alam ko na ang lahat. Humakbang si Daniel palapit. Inilalahad ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Sinundan kita kagabi. Nakita ko si Leo. Nakita ko kung paano mo siya ginagamot. Ang mga salitang iyon ay parang isang pisikal na sampal kay Grace. Namutla siya. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Nakita mo? Oo. At alam ko rin kung ano ang ginawa nila sa iyo. Nalaman ko ang tungkol sa ospital, sa peking kaso. Alam kong si Catherine at ang kanyang ama, si Don Mariano, ang sumira sa lisensya mo. Ang boses ni Daniel ay basag, puno ng pagsisisi at sakit. Grace, patawarin mo ako. Wala akong alam. Kung alam ko lang na buntis ka, hindi ko itutuloy ang kasal. Iiwan ko ang kumpanya, iiwan ko ang lahat. Tumigil ka, sumigaw si Grace. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Kinuha niya ang isang basang damit mula sa planggana at ibinato ito ng malakas kay Daniel. Tumama ito sa dibdib ng lalaki bago bumagsak sa putik. Huwag kang magkunwaring biktima rito, Daniel. At anong silbi ng paghingi mo ng tawad? Mabibili ba niya ng gamot ng anak ko? May babalik ba niya ng mga gabing natutulog kami sa kalye dahil natatakot akong mahanap kami ng mga tauhan ng asawa mo? Ang konfrontasyon ay nagsimulang makakuha ng atensyon. Ilang mga kapitbahay ang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Si Aling Socorro, isang matandang babae na may mabait na mukha, ay nag-aalalang lumapit mula sa kabilang bahay. Grace, anak, may problema ba? Wala po, Aling Socorro. Aalis na rin ang lalaking ito. Mabilis na sagot ni Grace. Hindi inaalis ang nanlilisik na tingin kay Daniel. Grace, pakinggan mo ako. Pagpupumilit ni Daniel, pilit na inilalabas ang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang bulsa. Gusto kong tumulong. Kunin mo ito para kay Leo. Ipapa-admit ko siya sa pinakamagandang ospital. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang mukha ni Daniel ay napalingig sa lakas ng pagtama ng palad ni Grace. Ang katahimikan ay bumalot sa eskinita. Walang sinuman ang kumilos. Naramdaman ni Daniel ang pamamanhid ng kanyang pisngi ngunit hindi siya gumanti. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang parusa. Huwag mong insultuhin ang pinagdaanan namin gamit ang pera mo, mariing sabi ni Grace. Ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Akala mo ba lisensya lang ang kinuha nila sa akin? Akala mo ba trabaho lang? Humakbang si Grace palapit sa kanya. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 5 taong pagdurusa. Hinabol mo ako kahapon sa kainan. Nagtatanong kung bakit ako tumatakbo. Gusto mong malaman kung bakit nagtago ako rito sa tondo na parang daga? Mariing ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Natatakot sa susunod na sasabihin ng babae. 1 buwan pagkatapos mo akong iwan, nagsimula si Grace. Ang boses niya ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Hinarang ako ng isang itim na SUV paglabas ko ng ospital. 2 lalaki ang sapilitang nagpasok sa akin sa likod ng sasakyan. Nakaupo roon si Catherine. Suot niya ang pinakamamahaling damit. May mga dark glasses. May hawak siyang medical report ko. Alam niya ang tungkol sa bata. Napasinghap si Daniel. Ang takot ay gumagapang sa kanyang dibdib. Ano ang ginawa niya? Tinuro ni Grace ang kanyang sariling tiyan gamit ang nanginginig na daliri. May hawak siyang maliit at pilak na baril, Daniel. Idiniin niya iyon dito, sa mismong tiyan ko kung saan lumalaki ang anak mo. Tiningnan niya ako sa mata ng walang anumang emosyon at sinabi na kung susubukan kitang kontakin, kung ipapaalam ko sa mundo na ikaw ang ama ng batang ito, hindi niya ako papatayin. Isang malamig at pawisang kamay ang tila sumakal sa puso ni Daniel. Sinabi niya, patuloy ni Grace, ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi, nahihintayin niyang maipanganak ko ang bata. At pagkatapos papatayin niya ito sa harapan ko para mabuhay ako sa alaala na yon habang buhay. Isang mababa, tila hayop na ungol ng purong galit at sakit ang kumawala mula sa dibdib ni Daniel. Ang imahe ng kanyang asawa na nakatutok ang baril sa sinapupunan ni Grace ay nagpaalab ng isang mapagpasyang puot sa kanyang kalamnan. Binura nila ang pagkatao ko. Umiiyak na sumbat ni Grace. Itinulak si Daniel palayo gamit ang 2 kamay.
Tinanggalan ako ng lisensya. Tinakot ang mga uupahan kong bahay. Nanganak ako ng maaga dahil sa stress. Nagtago sa ilalim ng mga tulay para hindi mahanap ng pamilya Ilustre. Lahat ng iyon. Dahil ang tagapagmana ng Mendoza Ilustre ay hindi gustong may bastardong sisira sa pangalan ng inyong imperyo. Grace, parang napilayan si Daniel. Tuluyang nawalan ng lakas na tumayo ng tuwid. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Umalis ka na. Malamig at pinal na utos ni Grace, tuluyang iniiwas ang kanyang tingin. Ang presensya mo rito ay isang death warrant para sa anak ko. Kapag nalaman ni Catherine na nahanap mo kami, tutuparin pa rin niya ang kanyang pangako at hindi ako papayag na ilibing ko ang anak ko. Umalis ka na bago pa maging huli ang lahat. Tumalikod si Grace at pumasok sa barong-barong. Isinara ang manipis na pintong yero. Naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng maputik na eskinita ng tondo. Pinanood siya ng mga kapitbahay, kabilang si Aling Socorro, nang may halong awa at pagtataka. Ang sakit, ang pagsisisi, at ang awa sa sarili ni Daniel ay naglaho. Isang bagong pakiramdam ang pumalit rito. Isang malamig, kalkulado, at walang awang determinasyon. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kaligtasan. At wawasakin niya ang buong pamilya Ilustre kahit mga hulugan pa ito ng pagsunog sa sarili niyang kaharian. Pagbalik ni Daniel sa kanyang opisina sa Santos Medical Group Corporate Tower, ang malamig na hangin ng air conditioning ay sumalubong sa kanya, ngunit sa loob niya ay isang nag-aalab na impyerno. Hindi na siya ang parehong lalaki na umalis ilang oras ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang iniiwang puwang para sa awa o pagdadalawang isip. Mabilis siyang naglakad papasok sa kanyang tanggapan at tinawagan si Adrian Cruz sa intercom. Wala pang isang minuto, pumasok ang kanyang punong investigador. Cruz, ang boses ni Daniel ay mababa, tila isang kulog na nagbabadyang sumabog. Ihanda mo ang Oplan Alab. Napahinto si Cruz. Ang Oplan Alab ay hindi isang simpleng plano. Ito ay ang nuclear option ng kumpanya. Isang serye ng mga pinansyal at legal na hakbang na dinisenyo upang sirain ang isang kaaway na korporasyon mula sa loob. Ginagamit lamang kapag ang mismong kaligtasan ng kumpanya ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit ngayon, gagamitin ito ni Daniel hindi sa isang karibal, kundi sa sarili niyang pamilya. Ginoong Santos, sigurado ba kayo? Tanong ni Cruz. Ang kanyang tono ay maingat. Ang Oplan Alab ay mag-i-freeze sa lahat ng joint accounts ninyo ni Ginang Catherine. Ililipat nito ang lahat ng liquid assets sa mga offshore accounts na tanging kayo lang ang may access. Ibablock nito ang kanyang mga credit card at tatanggalin ang kanyang kapangyarihan sa mga trust funds. Magdudulot ito ng malawakang panic sa board of directors at siguradong aabot ito kay Don Mariano sa loob ng ilang minuto. Gawin mo, mariing utos ni Daniel. Isinandal ang kanyang mga kamay sa salaming mesa. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Gusto kong makita kung paano gumalaw ang mga Ilustre kapag tinanggalan sila ng pera. Tumango si Cruz at mabilis na lumabas upang isagawa ang utos. Habang pinapanood ni Daniel ang mga numero sa kanyang computer screen na mabilis na nagbabago, kinumpirma ang pag-freeze ng mga account. Isang matinding galit ang muling sumiklab sa kanya. Ang alaala ni Grace na umiiyak at isinasalaysay kung paano tinutukan ng baril ni Catherine ang kanyang sinapupunan ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi sapat ang pera. Kailangan niyang harapin ang halimaw na nakasama niya sa iisang bubong sa loob ng 5 taon. Pinaandar ni Daniel ang kanyang sasakyan pabalik sa kanilang marangyang mansyon sa Dasmariñas Village. Ang mga malalaking bakal na gate ay bumukas at hinihinto niya ang sasakyan sa harap ng pintuan. Hindi niya inalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga gwardya sa kanyang magulo at maruming ayos. Pumasok siya sa malawak na sala. Nakaupo si Catherine sa isang mamahaling sofa, suot ang isang eleganteng damit na seda, umiinom ng tsaa habang may kausap sa telepono. Nang makita niya si Daniel, inirapan niya ito at nagpaalam sa kanyang kausap. Saan ka ba galing, Daniel? Amoy kalye ka, maarting reklamo ni Catherine. Hindi man lang tumatayo. Nakalimutan mo na bang may dinner tayo kasama ang mga board members mamayang gabi? Lumapit si Daniel. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Tumigil siya sa harap ng glass coffee table. Wala nang dinner, Catherine. Malamig na sabi ni Daniel. Wala na ring board members na kakausapin mo dahil wala ka ng pera. Kumunot ang noo ni Catherine. Ano ang pinagsasabi mo? Lasing ka ba? Kinuha ni Daniel ang makapal na folder ng investigasyon na dala niya mula sa opisina at ibinagsak ito ng malakas sa glass table.
Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Napatalsik ang ilang patak ng tsaa mula sa tasa ni Catherine. "Buksan mo," utos niya. Nag-aalangang binuksan ni Catherine ang folder. Nakita niya ang kopya ng bank transfer patungo sa direktor ng ospital. At ang pinakamahalaga, ang birth certificate ni Leo. Ang kanyang perpektong mukha ay bahagyang namutla. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. "Ah, nalaman mo na pala," kalmadong sabi ni Catherine. Isinara ang folder. "Inabot ka rin ng 5 taon. Hindi masyadong magaling ang mga aso mo, ano?" Hindi napigilan ni Daniel ang kanyang sarili. Ibinagsak niya ang kanyang magkabilang kamao sa glass table ng buong lakas. Isang malakas na lagitik ang narinig. Nang magkaroon ng malaking bitak ang makapal na salamin, "5 taon!" Sigaw ni Daniel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. 5 taon mong pinahirapan ang babaeng wala namang ginagawang masama sa iyo. Pinatanggalan mo ng lisensya. Tinakot mo at tinutukan mo ng baril ang tiyan niya habang buntis siya sa anak ko. Tumayo si Catherine. Hindi nagpapakita ng kahit anong takot. "Anak mo? Isang bastardo. Isang pagkakamali na sisira sa pangalan ng kumpanya na itinayo ng pamilya ko. Dapat nga magpasalamat ka sa akin, Daniel. Nilinis ko ang kalat mo. Pinrotektahan ko ang imperyo natin. Imperyo ninyo." Dinuro ni Daniel ang asawa. "Ginamit ninyo ako para palaguin ang negosyo ninyo habang pinapatay ninyo ng paunti-unti ang sarili kong kadugo. Umalis ka na rito, Catherine. Ngayon din, wala ka nang makukuha kahit isang kusing sa akin. I-freeze ko ang lahat ng accounts natin." Tumawa ng malakas si Catherine, isang matinis at nakakainis na tunog. "Akala mo ba matatakot ako sa Oplan Alab mo? Wala kang laban sa ama ko, Daniel. Si Don Mariano ang may hawak ng batas sa bansang ito. Bago matapos ang araw, lahat ng accounts na inilipat mo ay ibabalik sa akin at ikaw ang mawawalan ng kumpanya." Kinuha ni Catherine ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. "Hello, Papa. Oo, nagwawala na si Daniel. Kailangan na nating gamitin ang Plan B. I-freeze ang mga shares niya at kunin ang court order na nagdedeklarang wala siya sa matinong pag-iisip." Pinanood ni Daniel ang asawa habang nakikipag-usap ito sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan at pagmamalaki. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang mga ilustre ay hindi basta-basta susuko. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang sariling telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito. Isang basag at nagpapapanik na boses ang sumalubong sa kanya. "Daniel, tulungan mo ako!" Iyak ni Grace. Si Leo. Hindi na siya humihinga. Natigilan si Daniel. Ang galit ay biglang napalitan ng purong takot. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil. Ang kumpanya, si Catherine, ang pera lahat ay nawalan ng halaga. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Iniwan si Catherine na nakangiti ng may tagumpay. Ang tanging mahalaga, ngayon ay ang buhay ng kanyang anak. Ang pagmamaneho ni Daniel papunta sa pampublikong ospital ay parang isang panaginip na puno ng bangungot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng kanyang armored na sasakyan. Binabaliwala ang mga pulang ilaw ng trapiko at ang mga busina ng ibang mga motorista sa matrafik na kalye ng Maynila. Ang boses ni Grace, basag, puno ng takot at nagmamakaawa, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na siya humihinga. "Daniel, nakarating siya sa ospital, isang lumang konkretong gusali na may kumukurap na mga fluorescent lights sa labas na lalo pang nagpatingkad sa kalunos-lunos na kalagayan nito. Ipinark niya ang sasakyan nang basta-basta sa harap ng emergency room, halos mabangga ang isang naghihintay na ambulansya. Tumakbo siya papasok, itinulak ang mga salaming pinto ng buong lakas. Ang amoy ng murang disinfectant at dugo ay agad na sumalubong sa kanya. Ang ER ay magulo, siksikan sa mga pasyenteng naghihintay ng atensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap lamang ng isang tao. Nakita niya si Grace sa labas ng cubicle 3. Nakaluhod siya sa maruming sahig, nakatakip ang mukha ng kanyang mga nanginginig na kamay. Umiiyak ng walang tunog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kalungkutan. "Grace," sigaw ni Daniel, tumakbo palapit sa kanya at napaluhod sa kanyang tabi. Iniangat ni Grace ang kanyang namumugtong mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Wala nang bakas ng poot o pagmamalaki mula sa kanilang pag-uusap kanina. Ngayon, isa na lamang siyang inang desperadong naghahanap ng himala. "Ang gamot," humihigbing sabi ni Grace, pilit na humihinga. "Ang gamot na kinuha ko sa basurahan, kontaminado." Nagkaroon siya ng severe allergic reaction. Nag-collapse ang mga baga niya. "Daniel, mamamatay na ang anak natin."
Ang salitang anak natin ay tumago sa dibdib ni Daniel, ngunit hindi ito ang oras para sa emosyon. Tumayo siya at pumasok sa cubicle. Sa loob, ang eksena ay parang galing sa isang horror movie. Nakahiga si Leo sa isang kinakalawang na kama. Ang kulay ng kanyang balat ay nagbago na, naging kulay abo. Ang kanyang mga labi ay nangingitim. Isang batang residenteng doktor ang nagpapapump ng isang mano-manong ventilator ngunit tila walang epekto. Ang linya sa monitor ay nagpapakita ng mahina at hindi regular na mga tibok. Anong kailangan ninyo? Mariing tanong ni Daniel sa pinakamatandang doktor sa kwarto, isang lalaking pawisan at halatang pagod. Kailangan niya ng matinding dosis ng pure intravenous na Pulmovex. Ngayon din, mabilis na sagot ng doktor. Hindi man lang tiningnan si Daniel ng diretso. Wala kaming ganoong klaseng gamot dito. Masyadong mahal at tanging ang inyong kumpanya lang ang nagsusupply niyan sa mga private hospitals. Kung wala iyon, hihinto ang paggana ng utak niya sa loob ng ilang minuto dahil sa kakulangan ng oxygen, ang sarili niyang gamot. Ang gamot na siya mismo ang nagtaas ng presyo. Dahil sa kanyang kasakiman, siya rin ang naging sanhi ng nangyari sa kanyang sariling anak. Pumikit si Daniel at huminga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono. Panatilihin ninyo siyang matatag. Ako ang kukuha ng gamot. Lumabas siya sa cubicle at agad na tinawagan si Adrian Cruz. Cruz, nasaan ka? Madiing tanong ni Daniel sa kabilang linya. Sir, nasa headquarters ako pero may problema. Wala akong pakialam sa problema. Kunin mo ang helicopter at lumipad ka papunta sa Central Laboratory Facility sa Quezon City. Kunin mo ang lahat ng pure intravenous Pulmovex na naroon at dalhin mo dito sa pampublikong ospital sa Maynila. Ngayon din, mayroon lamang tayong 5 minuto. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang lalo pang nagpabigat sa damdamin ni Daniel. Hindi ko magagawa iyon, Ginoong Santos. Ang boses ni Cruz ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Anong pinagsasabi mo, Cruz? Ako ang presidente ng kumpanyang ito. Hindi na po, sir. Ang mga salitang iyon ay parang isang saksak ng patalim. Napasandal si Daniel sa pader ng ospital. Ang pamilya ilustre, pagpapatuloy ni Cruz. Ang boses ay seryoso. Nakuha ni Don Mariano ang isang Federal Injunction Court Order habang nagpapatupad tayo ng Oplan Alab kanina. Ginamit nila ang pagsabog mo ng galit at ang paglilipat ng pondo bilang pruweba ng mental instability. Na-freeze ang lahat ng credentials mo. Na-lockdown ang lahat ng pasilidad ng kumpanya, lalo na ang mga laboratorio. Ang mga gwardya doon ay nasa ilalim ng utos na huwag tayong papasukin at kung susubukan nating pilitin, may karapatan silang garilin tayo. Kinokontrol na ni Catherine at Don Mariano ang kumpanya. Wala nang kapangyarihan si Daniel, wala na siyang gamot at ang kanyang anak ay unti-unting namamatay sa loob ng maruming ospital na ito. Tinapakan ni Catherine ang kanyang pagkatao sa huling pagkakataon. Alam ng asawa niya na gagawin niya ang lahat kaya isinara nito ang nag-iisang pintuan patungo sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang kanyang imperyo ng pera at kapangyarihan ay gumuho, iniwan siyang walang kalaban-laban. Tiningnan ni Daniel ang kanyang relo. 5 minuto. Tumingin siya muli kay Grace na nakatingin sa kanya ng may punong pag-asa. Cruz, ang boses ni Daniel ay biglang naging kalmado at nakamamatay. Isang pagbabago na ikinagulat mismo ng investigador. Ilod ang mga baril ng tactical team mo. Sabihin mo sa piloto na i-start ang makina ng helicopter. Ginoong Santos, kung susubukan nating salakayin ang sarili nating laboratorio, maaaring marami ang mamatay. Kukunin ko ang gamot na yon, Cruz, kahit sunugin ko pa ang buong gusali. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Tumakbo siya palabas ng ospital. Wala siyang pakialam kung anong presyo ang kailangan niyang bayaran. Wala siyang pakialam sa batas, sa kanyang yaman, o sa kanyang reputasyon. Bago siya makasakay sa kanyang sasakyan para pumunta sa helipad na kinaroroonan ni Cruz, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Catherine Ilustre Santos. Tinanggap ni Daniel ang tawag. Sa screen, nakita niya si Catherine, nakangiti ng may malaking tagumpay. Nakaupo siya sa upuan ng presidente sa mismong opisina ni Daniel habang nakatayo sa likuran niya ang kanyang ama, si Don Mariano, na nakasuot ng mamahaling suit, umiinom ng mamahaling brandy. Kamusta ang pagbisita sa iyong bagong pamilya, Daniel? Tanong ni Catherine. Ang boses niya ay puno ng pagmamayabang. Balita ko may problema ang laboratorio. Isang nakakabinging katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Hindi sumigaw si Daniel, hindi siya nagalit. Pinapanood niya lamang ang mukha ng babaeng sumira sa buhay ng kanyang anak. Ano ang kailangan ninyo? Malamig na tanong ni Daniel,
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit ang kanyang boses ay patay. Sabihin niyo na, wala akong oras para sa mga laro ninyo. Si Don Mariano ang sumagot. Lumapit sa kamera nang may mapangahas ng ngiti. Ang presyo ng override code para mabuksan ang vault ng gamot. Daniel, simple lang. Ang 51% mong shares, ang mansyon sa Dasmariñas, ang lahat ng offshore accounts mo, at ang iyong kumpletong pagbibitiw bilang CEO at chairman ng Santos Medical Group. Gusto nilang kunin ang lahat, ang bilyon-bilyong pisong pinaghirapan niya buong buhay niya. Ide-deprive siya sa lahat ng kanyang itinayo. Tinignan ni Daniel ang screen ng telepono. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa ospital. Sa loob ng maruming kwartong iyon, ang kanyang anak ay naghihingalo. At sa kabilang linya, ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ipadala mo ang digital contract, sabi ni Daniel nang walang alinlangan, walang kahit anong panginginig sa boses. Nagulat si Catherine. Inasahan niyang lalaban si Daniel, na susubukan nitong makipagkasundo. Sigurado ka ba? Tanong ni Don Mariano. Halatang hindi makapaniwala. Ipadala ninyo ngayon din, sigaw ni Daniel. Mayroon lamang akong 5 minuto bago siya mamatay. Kung hindi ninyo ipapadala iyan sa loob ng 10 segundo, isinusumpa ko, papatayin ko kayong dalawa. Isang notification ang tumunog sa kanyang telepono. Isang email na naglalaman ng digital contract na naglilipat ng lahat ng kanyang yaman sa pamilya Ilustre. Tiningnan ito ni Daniel. Ang huling 5 taon ng kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nakapaloob sa isang dokumento. Idiniin niya ang kanyang thumbprint sa screen ng telepono para sa biometric signature. Pumikit siya at hinintay ang hudyat na tinanggap na ang paglipat. Tapos na, sabi ni Daniel. Ibigay niyo ang code. Nakita niya si Catherine nang ngumiti at nag-type sa computer. Ang override code ay ipinadala na sa team mo. Good luck, Daniel. Sana makaabot ka. Pinutol ni Catherine ang tawag. Binigay na ni Daniel ang buong imperyo niya. Wala na siyang pera, wala na siyang kapangyarihan. Ngunit para sa kanya, wala siyang pakialam. Nakuha na niya ang susi para sa buhay ng kanyang anak. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa helicopter. Ang oras ay patuloy sa pag-ubos. Ang itim na helicopter ay humiwa sa himpapawid ng Metro Manila na tila isang nagagalit na uwak. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay naging malalabong linya ng kulay dahil sa bilis ng kanilang paglipad. Ngunit ang mga mata ni Daniel Santos ay nakapako lamang sa chronometer ng kanyang relo, 7 minuto. Iyon na lamang ang natitirang oras bago magkaroon ng permanenteng pinsala sa utak ni Leo o mas malala, tuluyang bawian ng buhay dahil sa kakulangan ng oxygen. 7 isinusumpang minuto. Bilis-bilisan mo pa. Umungal si Daniel sa communication headset. Nakikipagsabayan ang kanyang boses sa nakabibinging dagundong ng mga turbina. Sagarin mo ang makina. Wala akong pakialam kung masunog iyan. Sagad na po tayo, sir. Sagot ng piloto. Pinagpapawisan ng malamig habang iniiwasan ang matataas na gusali ng Ortigas. Nakikita ko na ang Central Laboratory Facility pero nakapula ang mga ilaw sa helipad. Naka-activate ang no-fly protocol. Sa pamamagitan ng salamin ng sabungan, nakita ni Daniel ang malaking pasilidad ng Santos Medical Group sa Quezon City. Isang kuta ng salamin at asero na dati niyang pag-aari. Ang mga emergency strobe lights ay mabilis na kumukurap sa bubong. At ang mas malala, sa ilalim ng mga ilaw na iyon, isang buong tactical security squad ang nakadeploy sa pormasyong pandigma sa paligid ng landing pad. May suot silang bulletproof vests, ballistic helmets, at nakatutok ang kanilang mga assault rifles sa langit, ang sarili niyang mga tauhan na ngayon ay binili at kinokontrol na ng Federal Court Order ng mga Ilustre. Ay landing mo, utos ni Daniel. Inaalisan ng pagkakakabit ang kanyang seatbelt. Sir, may authorization silang magpaputok kapag sumayad tayo sa pad. Sigaw ng piloto na halatang natatakot. Si Adrian Cruz, na nakaupo sa likuran ni Daniel, ay kinasa ang kanyang compact submachine gun. Isang matalas at nakamamatay na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Ang 4 niyang elite na tauhan ay gumawa rin ng ganoon ng sabay-sabay. Ibababa mo ang bagay na ito ngayon din o ako mismo ang babaril sa iyo. Malamig at nakakakilabot na banta ni Cruz. Napalunok ang piloto, gumawa ng biglaang pagliko at ibinagsak ang helicopter pababa. Ang mga landing skid ay malakas na tumama sa konkretong bubong. Isang marahas na impact na yumanig sa buong estruktura. Bago pa man tuluyang tumigil ang pag-ikot ng mga elisin, sinipa ni Daniel ang sliding door at tumalon sa bubong. Sinalubong ang malakas na hangin na likha ng rotor. Tumigil kayo dyan, Ginoong Santos.
Sigaw ng kapitan ng ground squad gamit ang isang megaphone 20 metro ang layo. Mahigit 12 pulang laser pointer ang agad na tumutok sa dibdib ni Daniel at sa ulo ni Cruz. Mayroon kaming federal injunction order. Naka-lockdown ang pasilidad. Bumaba kayo sa platform at ilagay ang mga kamay ninyo sa ulo. Hindi tumigil si Daniel. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay, ni hindi siya kumurap sa harap ng mga baril na nakatutok sa kanyang puso. Naglakad siya ng direkta sa line of fire. Mabigat at determinado ang bawat hakbang. Tila isang Diyos ng digmaan na bumababa sa impyerno. Pumorma sina Cruz at ang kanyang koponan sa paligid ni Daniel, nagsilbing isang human shield habang nakataas ang kanilang mga armas, handang magpasimula ng madugong labanan sa bubong ng sarili nilang korporasyon. Iputok mo kung matapang ka, Kapitan Ramirez. Umungal si Daniel. Nakilala ang pinuno ng mga gwardya. Iputok mo at isinusumpa ko. Papatayin ko kayong lahat bago pa man sumayad ang katawan ko sa lupa. Ang anak ko ay namamatay sa isang pampublikong ospital at nandito ako para kunin ang gamot niya. Tumabi kayo sa dinadaanan ko. Nagatubili si Kapitan Ramirez. Nanginginig ang kanyang daliri sa gatilyo. Oo, nagtatrabaho siya para sa kumpanya at para sa mga ilustre ngayon. Ngunit si Daniel Santos, siya ang nagtayo nito. Ang demonyong galit sa mga mata ng magnate ay hindi sa isang desperadong ehekutibo, kundi sa isang amang handang paliguan ng dugo ang bubong na iyon. Ibinaba ni Ramirez ang dulo ng kanyang rifle ng ilang pulgada. Sapat na iyon, magbigay daan. Imisigaw ng kapitan sa kanyang mga tauhan. Humakbang patabi. Ibinaba ng mga mersenaryo ang kanilang mga armas, humawi na parang dagat na pula. Dumaan si Daniel sa gitna nila ng hindi lumilingon. Mahigpit na sinusundan ni Cruz at malakas na sinipa ang pinto patungo sa elevator shaft. Level 3, High Security Refrigeration Vault. Utos ni Daniel nang makapasok sa glass elevator. I-digit ni Cruz ang kanyang master access card. Ang elevator ay bumulusok pababa ng napakabilis, nilamon ng mga palapag. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa loob ay nakakasakal. Tiningnan ni Daniel ang kanyang relo. 5 minuto. Bumukas ang mga pinto sa underground level. Ang air conditioning sa level -3 ay kasing lamig ng yelo. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang purong titanium na pinto na may kakapalang 2 metro, nakabaon sa isang pader na reinforced concrete. Ito ang vault kung saan nakaimbak ang mga first-line vials, prototypes, at ang mga pinakamahalaga at mapanganib na biological sa bansa, kabilang na ang Pulmovex. Tumakbo si Daniel patungo sa control panel sa gilid. Inilagay niya ang kanyang kanang palad sa biometric scanner at inilapit ang kanyang mata sa retina reader. Isang pahalang na berdeng ilaw ang nag-scan sa kanyang mukha. Umugong ang sistema. Pinigil ni Daniel ang kanyang hininga. Hinihintay ang pamilyar na tunog ng pag-unlock ng mga titanium gears. Ngunit ang berdeng ilaw ay kumurap at naging matingkad na pula, kasing kulay ng dugo. Isang sintetikong boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa underground hallway. Access denied. Biometric credentials locked. Security lockdown initiated by Board of Directors. Override code. Required. Umatras si Daniel na parang sinuntok sa panga. Ibinagsak niya ang kanyang nakakuyom na kamao sa glass panel. Basag ang screen. Cruz, pasabugin mo ang pintong ito. Lagyan mo ng C4 ang mga bisagra. Pasigaw at desperadong utos ni Daniel. Tuluyan nang nawawalan ng kontrol. Tumakbo si Cruz palapit sa titanium door. Sinuri ang vacuum seal frame at dahan-dahang umiling. Hindi ko magagawa, sir. Binabayaran kita para magawa mo. Pasabugin mo yan. Hindi ang pinto ang problema, sir, kundi ang nasa loob, sigaw ni Cruz. Hinawakan si Daniel sa magkabilang balikat para matauhan ito. Kayo mismo ang nagdisenyo ng vault na ito. Naka-vacuum seal ito at thermoregulated. Kung magpapasabog ako para makapasok, ang shockwave at ang biglaang pagbabago sa pressure ay dudurog at magpapasingaw sa lahat ng glass vials sa loob. Ang Pulmovex ay isang unstable compound. Magiging alikabok ito kung pasasabugin natin ang vault. Gumuho ang buong mundo sa ulo ni Daniel. Napasuray siya patalikod. Isinandal ang kanyang likod sa malamig na concrete na pader. Ang kanyang sariling katalinuhan. Ang kanyang corporate paranoia. Ang kanyang obsession na protektahan ang kanyang bilyones ay siya mismong magiging puntod ng kanyang anak, ang override code. Ibinigay na sa kanila ang override code ni Catherine ngunit hindi pa ito pumapasok sa sistema. Sinasadya nilang patagalin. Pinaglalaruan siya ng mga ilustre. Tumunog ang telepono ni Daniel sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Isang text message mula kay Grace.
Nangingitim na siya. Bilis. 4 na minuto. Nangangalit ang mga bagang ni Daniel. Hinding-hindi siya susuko ng ganito na lang. Tiningnan niya ang keypad ng sirang panel. May isang huling paraan na hindi niya pa sinusubukan. Isang backdoor protocol na siya mismo ang naglagay at tanging siya lamang ang nakakaalam para sa mga sitwasyon ng kumpletong system failure. Ngunit nangangailangan iyon ng manu-manong pag-reboot ng buong mainframe ng gusali. Mula sa server room, 2 palapag pa ang ibaba. Wala na silang oras. Habang iniisip niya ang kanyang gagawin, biglang umilaw ang panel. Isang maliit na berdeng mensahe ang lumitaw sa basag na screen. Override. Code accepted. Transfer complete. Pumasok na ang code ni Catherine. Nasilyuhan na ang paglipat ng buong yaman ni Daniel sa mga ilustre. Isang serye ng malalakas na lagitik ng metal ang umalingaw-ngaw. Ang malalaking mechanical bolts ng titanium door ay nagsimulang umatras. Namatay ang mga pulang alarma. Pinalitan ng isang banayad at puting ilaw. May kasamang mabigat na tunog ng decompression. Ang 2 metrong kapal na pinto ay dahan-dahang bumukas. Hindi na hinintay ni Daniel na bumukas ito ng buo. Sumingit siya sa awang, pumasok ng patagilid sa hyperbaric freezer. Ang matinding lamig na negatibo 30 degree ay sumunog sa kanyang mga baga nang siya ay huminga ngunit wala siyang pakialam. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng mga metal na estante na balot ng yelo. Row 3, Section B, Critical Pediatrics. Naroon ang isang maliit na makintab na asul na isothermal box na may logo ng kumpanyang hindi na sa kanya. Pulmovex Intravenous. Hinawakan niya ang kahon gamit ang 2 kamay. Mas pinapahalagahan ito kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Tumakbo siyang palabas ng vault. Itinulak si Cruz patungo sa mga elevator. Sa helicopter ngayon din, sigaw ni Daniel, pabalik-balik na pinindot ang up button. Umakyat sila sa bubong na parang kidlat. Tumalon si Daniel sa loob ng helicopter bago pa man tuluyang sumayad ang mga skids nito. Pampublikong ospital sa Maynila. Utos niya ng buong lakas. Mahigpit na hawak ang asul na kahon sa kanyang kandungan. Mayroon tayong 3 minuto. Kung hindi tayo aabot, ihuhulog kita pababa. Ang helicopter ay mabilis na umangat sa isang mapanganib na anggulo. Iniwan ang Glass Corporate Tower. Iniwan ang kapalaran ni Daniel. Iniwan ang lalaking dati niyang kinikilala. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan, idiniin ni Daniel ang asul na kahon sa kanyang dibdib. Namantsahan ang logo ng dugo at putik mula sa kanyang damit. Natalo siya sa corporate war. Nawala niya ang kanyang trono. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang malungkot at walang kwentang buhay, naramdaman ni Daniel Santos na siya ay isang tunay na hari. Konting tiis na lang, Leo, bulong niya sa hangin, nakatingin sa madilim na kalangitan ng Maynila. Papunta na si Papa. Ang pampublikong ospital sa Maynila ay lumitaw sa horizon bilang isang konkretong bloke na kulay abo, pangit at sira-sira na naiilawan ng kumukurap na mga fluorescent light na sumisigaw ng kahirapan at kapabayaan. Tiningnan ni Daniel ang kanyang relo. 2 minuto at 40 segundo. Walang helipad dito, sir, sigaw ng piloto sa intercom. Ang takot ay bumaluktot sa kanyang mukha habang ang helicopter ay bumulusok pababa patungo sa masikip na urbanong bahagi ng Maynila. Ang bubong ay puno ng mga antena at high-tension wires. Hindi tayo pwedeng lumapag diyan. Dumungaw si Daniel sa bukas na bintana. Ang malakas na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Nagbabantang tangayin ang asul na thermal box mula sa kanyang mga kamay. Sa ibaba, ang pangunahing kalsada sa harap ng emergency entrance ay siksikan sa trapiko ng gabi. Mga lumang ambulansya at mga nagtitinda ng street food. Ilanding mo sa kalye, umungal si Daniel. Inaalisan ng pagkakakabit ang kanyang safety harness. Ibaba mo sa gitna ng avenue. May mga sasakyan, sir. Makakapatay tayo ng tao. Cruz, lumingon si Daniel sa kanyang hepe ng seguridad. Hindi na nagtanong si Adrian Cruz. Dumungaw siya sa gilid ng pinto ng helicopter. Itinaas ang kanyang assault rifle at itinutok ito sa direksyon ng aspalto, sapat na layo mula sa mga tao. Nagpakawala siya ng isang mabilis na putok ng 3 bala sa hangin na sinundan ng nakabibinging iyak ng emergency siren ng aircraft. Sumabog ang gulo sa avenue. Ang mga chopper na natakot sa tunog ng mga putok at sa higanting itim na halimaw na bumababa mula sa langit ay tinapakan ng silinyador o tuluyang inabando na ang kanilang mga sasakyan. Ang kumpol ng mga tao na naghihintay sa labas ng ER ay nagkawatak-watak habang sumisigaw. Bumaba ang helicopter na parang isang ibong mandaragit. Winasak ang mga kable ng kuryente sa kalye gamit ang mga skids. Isang ulan ng mga kislap ng kuryente ang bumuhos sa aspalto
Ang mga landing skid ay marahas na tumama sa bubong ng isang inabandunang lumang sedan sa gitna ng kalsada. Tuluyan itong niyupi upang patatagin ang pagbaba ng chopper. Bago pa man matapos ang pagnangalit ng yuping metal, tumalon na si Daniel sa kalye. Hindi niya ininda ang matinding sakit sa kanyang mga tuhod mula sa pagbagsak. Binaliwala niya ang mga sigaw ng mga tao. Niyakap niya ng mahigpit ang asul na thermal box sa kanyang dibdib na puno ng dugo at putik at tumakbo patungo sa mga salaming pinto ng ER. Taglay ang bilis ng isang lalaking tumatakas mula sa mismong impyerno. Sinundan siya ni Cruz, 3 hakbang ang layo, pilit na hinahawi at itinutulak ang mga stretcher at pasyente upang makagawa ng daan. Grace. Sigaw ni Daniel nang pasukin niya ang masikip na waiting area kung saan ang amoy ng murang chlorine at pawis ay nagpalapot sa hangin. Walang pumansin sa kanya. Nilamon siya ng kaguluhan ng isang pampublikong ospital sa madaling araw. Tumakbo siya patungo sa reception desk. Tumalon sa ibabaw ng mga sirang plastik na upuan. Isang gwardya ng ospital ang sumubok na pigilan siya. Teka, hindi ka pwedeng dumaan diyan. Hinawakan ni Cruz ang gwardya sa uniforme nito at ibinalibag sa pader nang hindi man lang bumabagal sa pagtakbo, iniwang bukas ang daan. Malakas na sinipa ni Daniel ang dobleng pinto ng trauma zone. Ang pasilyo ay puno ng mga madugong stretcher at mga doktor na nagmamadali at doon nakita niya ito. Sa labas ng cubicle 3, ngunit wala na si Grace sa sahig. Nasa loob siya ng kwarto. Ang eksena sa loob ay isang kumpletong bangungot sa medisina. Nakahiga si Leo sa ibabaw ng kinakalawang na steel stretcher. Ang kanyang maliit na balat na dati ay kulay ng kay Daniel ay naging kulay asul na parang bangkay. Isang matigas na plastic tube ang nakasuksok sa kanyang lalamunan. Nakakonekta sa isang manual ventilator na mabilis at pilit na binubomba ng isang nanginginig na batang doktor. Ang monitor ng vital signs ay hindi naglalabas ng ritmikong mga pag-beep. Naglalabas ito ng isang mahaba, tuloy-tuloy at nakakakilabot na tunog. Isang flatline. Inalis ng pawis ang senior doctor ang kanyang mga kamay mula sa maliit na dibdib ni Leo at tiningnan ang wall clock. Time of death, 3 ng madaling araw. Hindi. Ang ungol ni Daniel ay yumanig sa mga pundasyon ng ospital. Sumugod siya sa stretcher, marahas na itinulak ang senior doctor, kaya tumama ito sa mga estante ng gamot na nagpabagsak ng 12 ng mga glass bottles sa sahig. Ibinagsak ni Daniel ang asul na thermal box sa ibabaw ng metal na tray at binuksan ito gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig ng husto, kaya nasugatan siya sa thermal lock. Hinablot niya ang isang malinaw na glass vial na naglalaman ng Pulmovex at isang makapal na military-grade syringe. "Tumabi ka nga diyan," sigaw ng head nurse. Sinusubukang hawakan si Daniel sa braso. "Tumawag kayo ng security. Ang pasyente ay nasa cardiac arrest. Hindi niyo pwedeng turukan yan ng kahit ano." Pumasok si Cruz sa cubicle. Sa milisekundong iyon, binunot ang kanyang service firearm at itinutok ito sa kisame. "Walang hahawak sa lalaking ito," utos ni Cruz sa isang boses na nagpatahimik sa pagpapanik ng lahat. "Kung sasabihin niyang iligtas ang bata, ililigtas ninyo ang bata o gagawin kong katayuan ng baboy ang ospital na ito." Hindi pinakinggan ni Daniel ang banta ng kanyang hepe ng seguridad. Ang paningin niya ay paliit ng paliit hanggang sa maging tunnel vision. Kinuha niya ang syringe, itinusok ang karayom sa rubber membrane ng vial at humigop ng 10 mililitro ng malinaw na compound. Ang kanyang mga kamay na dati pumipirma ng bilyon-bilyong pisong merger ng hindi nanginginig ay ngayon ay hindi magawang mahanap ang ugat sa braso ng kanyang anak. "Daniel," ang boses ni Grace, paos at basag, ay narinig sa likuran niya. Nakita niya ang vial na may logo ng kumpanya. Nakita niya ang dugo ni Daniel na nakamantsa sa salamin. Nakita niya ang flat line sa monitor. Ang instingto bilang isang ina at ang tiyak na galaw ng pinakamahusay na nurse ng bansa ay biglang nagising mula sa ilalim ng takot. Lumapit si Grace, marahang itinabi ang mga kamay ni Daniel at kinuha ang syringe mula rito. Hindi siya nag-alinlangan. Itinusok niya ang karayom ng direkta sa central intravenous port sa leeg ni Leo at idiniin ang plunger hanggang sa dulo. Ang nakapagliligtas na likido ay nawala sa daluyan ng dugo ng bata. Cardiac massage. Utos ni Grace ng may robotic na kalamigan na nakatingin sa batang residenteng doktor na nakatayo lang at natatakot. "Gawin mo ang cardiac massage ngayon din para umikot ang gamot sa dugo niya." Natauhan ang batang doktor. Naglagay siya ng 2 daliri sa sternum ni Leo at nagsimulang pumindot. 1, 2, 3, 4. Umatras ng isang hakbang si Daniel, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader.
Nararamdaman na hindi na siya kayang suportahan ng sarili niyang mga binti. Hindi siya makahinga. Bawat segundo ay isang walang hanggang torture. Tinitigan niya ang tuwid na berdeng linya sa screen ng monitor, nagdarasal sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan. 10 segundo. 20 segundo. Asul pa rin si Leo. Ang katahimikan ng cardiac arrest ay nanaig sa kwarto. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili sa kumpletong kadilanan. Inihahanda ang sarili sa parusa ng langit dahil sa kanyang kayabangan. Dahil kay Catherine. Dahil sa 5 taon ng pag-iwan niya sa kanila. Ibinigay niya ang kanyang imperyo para sa wala. Huli na siyang dumating. At pagkatapos, beep. Mabilis na iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Beep, beep. Ang tuwid na linya sa screen ng monitor ay umakyat. Bumubuo ng isang maliit na berdeng bundok. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang dibdib ni Leo ay biglang umangat mula sa stretcher. Nang may puwersa na tila ba, may isang hindi nakikitang kidlat na tumama sa kanyang gulugod. Ang kanyang maliliit na mata ay dumilat ng malaki, puno ng dugo, naghahanap ng hangin sa isang mabangis na desperasyon. Mabilis na hinugot ng batang doktor ang tubo mula sa kanyang lalamunan. Agad na huminga ng malalim si Leo. Ito ay isang basa, malalim at paos na tunog. Ang pinakamagandang tunog na narinig ni Daniel Santos sa kanyang buong 48 taon na nabubuhay sa mundo. Malakas na inubo ng bata ang naipong likido sa kanyang mga baga. Sumabog ito sa uniforme ni Grace at pagkatapos ay naglabas ng isang malakas, malinaw at puno ng oxygen na iyak. Ang asul na kulay ay nagsimulang maglaho mula sa kanyang balat, pinalitan ng isang mainit at buhay na kulay rosas. Bumagsak si Grace sa ibabaw ng dibdib ng kanyang anak. Niyakap ito ng napakahigpit upang protektahan. Ibinaon ang mukha sa leeg ni Leo habang umiiyak ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, umiiyak ito ng purong pasasalamat. Ang mga doktor ng pampublikong ospital ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nakakita sila ng isang himala sa medisina, dulot ng isang gamot na hindi pa nila nahawakan kahit kailan. Dumausdos si Daniel pababa sa pader hanggang sa mapaupo siya sa maruming sahig ng ER. Ang lalaking may 4 na bilyong piso, ang hari ng salamin at bakal, ay itinago ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng marahas. Wala na ang Santos Medical Group sa kanya. Nawala ang kanyang yaman, ang kanyang bahay, ang kanyang kinabukasan sa korporasyon. Ngunit ang linya sa monitor ay patuloy sa pagtunog ng malakas at ritmiko. Hindi mapipigilan. Pip, pip, pip. Ngumiti si Daniel sa gitna ng kanyang mga luha. Kailanman ay hindi pa niya naramdaman na siya ay napakayaman. Ang bukang liwayway ay sumira sa ibabaw ng Metro Manila, tulad ng isang apoy ng mga kulay kahel at lila, nagbibigay liwanag sa magulong urbanong tanawin. 4 na linggo na ang lumipas. Ang pinakamalaking iskandalo sa pananalapi ng dekada ay patuloy na nangingibabaw sa mga ulo ng balita. Ang Board of Directors ng Santos Medical Group, na ngayon ay pinamumunuan ni Catherine Ilustre, ay natuklasan ang lasong regalong iniwan ni Daniel para sa kanila. Oo, nakuha ni Catherine ang ganap na kontrol. Oo, nasa kanila ang mga patent. Ngunit bago pa man pumirma si Daniel sa kanyang pagsuko, ginamit niya ang kanyang huling mga oras ng kapangyarihan upang ubusin ang pondo para sa pananaliksik at basagin ang mahahalagang internasyonal na kontrata. Hindi nagmana si Catherine ng isang imperyo. Nagmana siya ng isang walang lamang kabibi at bilyon-bilyong pisong utang. Ang halaga ng mga shares ay bumagsak ng 60%. Ang pamilya Ilustre ay nasa pagkawasak na, lulunod sa mga federal audit dahil sa mga suhol sa ospital na isiniwalat ng Oplan Alab ni Daniel. Si Don Mariano, na dating hindi matinag, ay ngayon ay humaharap sa patong-patong na kasong kriminal. Ngunit para kay Daniel, wala na sa mga iyon ang mahalaga. Ang hangin sa mataas na bahagi ng tondo ay sariwa. Ang sirang aspalto ay basa pa mula sa ulan kagabi. Naglalakad si Daniel sa makitid at matarik na kalye ng komunidad. Hindi na siya nakasuot ng Tom Ford suit na nagkakahalaga ng ₱250,000. Suot niya ang isang kupas na maong, makapal na bota para sa trabaho, at isang simpleng checkered polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Walang mga gwardya na nakasunod sa kanya. Walang mga armored na sasakyan na naghihintay. May dala siyang isang plastic bag na puno ng sariwang prutas, karne, at mainit na pandesal sa isang kamay. Sa kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang set ng mga laruang blocks. Mga kapitbahay, kabilang si Aling Socorro,
ay binati siya ng mga ngiti at tango habang siya ay dumadaan. Hindi na siya isang estranghero o isang banta. Kinikilala na nila siya bilang isa sa kanila. Huminto siya sa harap ng bahay sa gilid ng burol. Ang parehong bitak-bitak na pader na semento, ang parehong bubong na yero. Ngunit ngayon ang kinakalawang na pintong metal ay hindi nakakandado. Ito ay bukas ng maluwang, hinahayaan ang malinis na liwanag ng umaga na pumasok. Dumungaw si Daniel sa loob. Ang maliit at umaalog na mesa ay may malinis na mantel. Nakatalikod si Grace sa pinto. Nagpiprito ng itlog sa isang dalawahang burner na kalan. Suot niya ang mga simpleng damit pambahay, ang kanyang buhok ay malayang nakalugay sa kanyang mga balikat. Wala na ang kupas na uniforme ng kainan. Wala na ang mga dilaw na guwantes. At higit sa lahat, wala na ang nakadudurog na bigat ng takot sa kanyang likuran. Sa paanan ng mesa, nakaupo sa malinis na lupang sahig, ay si Leo. Ang bata ay nagkalaman na, ang kanyang maitim at makikinang na mga mata. Ang buhay na refleksyon ng kanyang ama ay nakatutok sa paglalaro ng isang plastik na kotseng kulang ng isang gulong. Ang kanyang paghinga ay malalim, tahimik at perpekto. Dahan-dahang kumatok si Daniel sa hamba ng pintong metal. Lumingon si Grace nang makita niya itong nakatayo sa pintuan ng walang maskara ng isang magnete. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang galit, ang hinanakit, at ang puot ay nagsimula ng maghilom. Isinuko ng lalaking ito ang kanyang buong mundo para sa buhay ng kanilang anak. At alam iyon ni Grace. Ang mga sugat ay kukuha ng oras para gumaling. Marahil mga taon. Ngunit ang pader ng yelo ay nabasag na. Napaangat ang tingin ni Leo nang marinig ang tunog. Ang kanyang malalaking mata ay napako sa matangkad na lalaki sa pintuan. Binitiwan niya ang plastik na kotse, mabilis na tumayo at tumakbo patungo sa pasukan gamit ang kanyang maliliit na hakbang. Agad na binitiwan ni Daniel ang mga bag ng pagkain, hinayaang bumagsak ang mga ito sa lupa. Lumuhod siya sa isang tuhod at ibinuka ang kanyang mga braso, tamang-tama sa pagdating ng bata, ang pagtama ng maliit na katawan ni Leo sa kanyang dibdib. Ang pinakamalakas at pinakakapangwasak na puwersang naramdaman ni Daniel sa buong universo. Ipinulupot ng bata ang kanyang maninipis na braso sa leeg ng kanyang ama. Ibinaon ang mukha sa balikat ni Daniel. Humihinga ng may lakas ng isang buhay na buhawi. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at ibinaon ang kanyang mukha sa maitim na buhok ni Leo. Nilanghap niya ang amoy ng murang sabon at purong buhay. Niyakap niya ito pabalik ng mahigpit, isang protektibong yakap na hindi mababasag. Ang mga luha ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng isang malayang lalaki. "Kamusta, anak?" bulong ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pinakadalisay at pinakamabangis na pagmamahal na kayang taglayin ng isang tao. Bumitaw ng kaunti si Leo. Tiningnan siya sa mga mata at binigyan siya ng isang napakalaking ngiti. Walang kahit anong bakas ng sakit o takot. "Dala mo ang mga blocks ko, Papa," sabi ng bata. Itinuturo ang kahong nahulog sa lupa. Ang salitang papa ay lumutang sa mapagpakumbabang hangin ng barong-barong. Hindi ito umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng marmol. Hindi ito sinabi sa harap ng mga tagapagmana ng korporasyon o sa mga pulong ng mga stockholder. Sinabi ito sa gitna ng kahirapan, kung saan natagpuan ni Daniel Santos ang nag-iisang tunay na yaman ng kanyang buhay. Binalikan ni Daniel ng ngiti ang anak. Pinulot ang mga laruang block at binuhat si Leo. Itinataas ito na tila ba ang bata ang pinakasagradong trophy sa buong mundo. Pumasok siya sa bahay kung saan hinihintay siya ng amoy ng bagong timplang kape at ng init ng isang tahanan. Si Grace ay nakatayo sa tabi ng mesa. Pinapanood silang mag-ama ng may nangingilid na luha sa mga mata. Lumapit si Daniel sa kanya. Gamit ang kanyang isang malayang kamay, inabot niya ang kamay ni Grace. Hindi na ito nanginginig sa galit, ni hindi rin siya umiwas. Marahan nitong pinisil ang kamay ng lalaki. Ang imperyo ng salamin at bakal ay gumuho na, naging abo. Ngunit ang imperyo ng dugo, pamilya at tunay na pagmamahal ay nagsisimula pa lamang itayo.